Magandang araw ho, Senator. Si Bombo Genesis po ito kasama si Bombo Ever. At welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator. Magandang umaga, Bombo Genesis and Bombo Ever. Good morning. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Senator. Unang-una ho, congratulations, sir, sa naging proklamasyon ho ninyo. Pagkapanalo at tuloy ang pagproklama nitong araw ho ng Sabado. Ang tawag ho namin sa inyo, former Senator. Ngayon naman po ay Senator-elect, and by June 30, Senator na ho uli. Ang tawag ho sa inyo. Sa inyo pong proklamasyon nung Sabado, Senator, inyo pong pinapasalamatan ng Diyos at ang inyong mahal na ina at ama. Paano ho ninyo sila gagawing inspirasyon sa darating ho na 6 taon bilang isang senador, and of course, yung possibility na kayo po maging Senator Jans, Senator? Tulad din na sila yung naging inspirasyon sa motivation ko sa public service. Kasi talagang yung aking nanay talaga napaka-strict. Doon ko nakuha yung pagiging disciplinarian. Talagang very strict at saka very honest. Yung kanyang integridad talagang super, napakataas talaga. Ganon din ang aking ama. Yung aking ama naman, kasi ang aking lolo, tatandaan ko, meron siyang pension na pagkalit-lit ng pension ng araw ng aking lolo. Veteranong Katipunero. Katunayan, sumasama siya sa parada pagka merong namamatay na kapwa Katipunero, sila yung naka-uniforme nung kulay gray. Talagang uniforme ng Katipunero at sumasama siya nung siya nabubuhay pa. Just a follow-up, Senator, doon po sa Thanksgiving party ho ng Alyansa para ho sa Bagong Pilipinas, sinabi ho ni Pangulong Marcos na panahon ng isang tabi ang politika at pag-ukulan ng pansin, yung nation building. Ano hong take ho ninyo dito? Sang-ayon ho ba kayo dito, Senator? I fully support. Tama yun. Kasi tapos na yung kampanya, dapat tapos na ang kampanya, wala ng politika. Ang pagtuunan na ng pansin kung paano makakatulong sa nation building. Kung paano natin mapaunlad yung ating ekonomiya at yung basta dapat tapos na yung politics kasi kampanya lang dapat yung politika. Pagkatapos ng kampanya dapat tulong-tulong na uli. Okay. Another issue ho dito, Senator, sa isang interview sa inyo pagkatapos ng proklamasyon, may nababanggit po kayo na may nakausap kayong hindi bababa ng 13 senator na nais ng isang quote-unquote independent, transparent at competent na Senate President. Paki-explain ho ito, Senator? In general terms, ganun talaga yung ina-aim namin at saka yung karamihan na nakakausap namin, ganun din ang tumbok ng yung kanilang direksyon. Ang kailangan natin talaga, truly independent, tapos transparent, napaka-importante yung transparency, at saka siyempre competent. Hindi yung parang naglulukuhan lang at hindi naman masustansya yung pinag-uusapan sa plenaryo. Kasi importante na makapagbalangkas tayo ng mga panukalang batas o makapagpasa tayo ng batas na talagang makakatulong talaga, hindi yung batas na walang kwenta, tapos hindi maintindihan kung ano yung pakay, ano yung direksyon. May pinatutungkulan ho ba kayo dito na posibleng maging papalit o susunod, Senator? Sa ngayon, ang maliwanag naman ang dalawang sabihin na nating parang shaping up na magkakatapat sa botohan sa pagka-Senate presidency. Siyempre, yung nakaupo ngayon, si Senate President Cheese, at yung dati nakaupo noon, si dating Senate President Tito Soto, na nagbabalik din kasama namin bilang Senator-elect. Pero kung kayo po ang halimbawa ihalal ng inyo pong mga kapwa-senador, let's say 13 or more, ang nagnanais na kayo po ihalal, ano pong masasabi ho ninyo dito, Senator? I don't think yung Senate presidency cut out for me. Kasi ako mismo mahilig mag-fiscalize . Tapos ako mismo nag-check din kung maski aking mga kasamahan, lalo sa national budget, merong mga, alam mo na, naisingit na alam kong hindi karapat-dapat, lalabanan ko. Ang pagiging Senate President, dapat maging consensus builder. Sa puntong yon baka hindi ako papasa na maging consensus builder kasi hindi ako mahusay makipagkompromiso. Balancing act yung pagiging Senate President, titimplahin mo lahat, yung pangangailangan ng mga kasamahan mo, kung ito may institutional, o ito'y individual. Ang mabigat na itakel, lalo sa budget, yung individual amendments na kung saan may kanya-kanyang, alam mo na, kanya-kanyang mga interest na pwedeng paglagakan ng mga pondo na nanggaling sa National Expenditure Program at gagawing part ng General Appropriations Act
yun ang hindi ko talaga natotolerate. So, minsan nagkakatunggali kami minsan ng karamihan o ilan sa akin mga kasamahan mismo dahil meron sila mga paningit na na kinu-question ko sa floor. Hindi pang Senate President yung ganong attitude. Inaamin ko yun. Yun yung isa ko sa mga nakilala ho sa inyo, Senator, ano? Pagiging independent, hindi nakikipagkompromiso. Anyway, bukod ho sa pagiging mambabatas, kayo po kasama ang inyong magiging kapwa-senador sa ika-20th Congress, ay magiging mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara. No? Sabi ho ni VP Sara na umaasa siyang magkakaroon ng bloodbath doon ho sa impeachment trial at bagamat ginagawa ng kanyang defense lawyers ang lahat para ho hindi kailangang matuloy ang trial. Bilang prospective na Senator Judge, ano po magiging basehan po niyo sa inyong magiging verdict kung sakasakali, Senator? Evidence-based, no? Dapat tumingin lang sa ebidensya. Alam natin, tinatanggap naman natin na may kasamang, may kahalong political exercise, sinasabi ng marami. Pero ako, lagi of course, one time lang naman ako nakalahok sa impeachment trial kay Chief Justice Corona. Talagang dapat ebidensya titingnan, hindi yung affiliations. Kasi pag affiliation, bakit pa tayo mag-hearing? Magbotohan na lang tayo. Huwag na tayo mag-trial. So napaka-importante na yung prosecution team ng House, magpresenta sila ng napaka-credible at saka matibay na ebidensya. Sa akin, hindi mag-a-apply yung kung ano yung affiliation. Titingnan ko talaga kung pag-aaralan ko kasi matagal na rin naman akong naging investigador at marunong na rin ako mag-appreciate ng ebidensya. Kung ano yung gawa-gawang ebidensya, kung ano yung tunay na ebidensya, kung ano yung credible at hindi credible. So dapat doon kami magbase. Yung 16 na magko-convict o kaya yung 9, kasi 9 to acquit dahil 2/3 dapat yun ang tingnan namin, hindi yung mga political affiliations o ano yung political interest. Bombever, your questions? Senator, kulang po ay 2 buwan na lamang po bago nga po itong pagbubukas o formal na pagbubukas po ng 20th Congress. At kung sakali po, ano po yung, kung sakali man po, papaano po ninyo i-scrutinize ito pong pondo? Dahil alam po namin kung gaano po kayo kabusisi talaga pagdating po dito sa pambansang pondo, Senator. Mas matindi pa ang gagawing pagbusisi kasi 3 taon akong wala doon, hindi ko nasundan. Magre-review pa ako ng yung 3 taong budget para mapag-aralan ko yung pattern. At saka mas matindi kasi yung lalo na yung 2025 budget, mismong ang Pangulo ang nagsabi na napakaraming problema, napakaraming mali doon sa ipinasang budget ng Kongreso. Yung pa nga, may mga blanco na sa BICAM lang pinila pa na hindi po o kaya technical working group pa ang nag-fill up nung blanco. Ayon na rin ito sa yung pinaka Appropriations Committee Chairman o acting chairperson noon si Stella Kimbo. So masama yung pagkapasa. Ang description ko nga doon sa ating 2025 GAA, one of the most corrupt na national budgets na nakita ko na sa 18 taon na nilagay ko sa Senado. Right. Senator, kung sakali man na meron po kayong makita na nakalaang pondo para po sa mga ayuda programs like ito pong AX o Assistant to Individual in Crisis Situation na tupad, paano po ninyo ito actionan, Senator? Ngayon pa lang, nagpapadraft na ako doon sa aking prospective na staff, yung legislative staff ko, ng amendment doon sa batas na patungkol sa 4Ps, i-expand na lang yon, makover na yung tungkol sa mga nawalan ng trabaho, yung mga kulang sa kita. Huwag na yung napakaraming nomenclatures kasi nakakalito at saka hindi saklaw ng batas, wala namang basihan. At nagiging ito'y parang naging political tool na lang ng mga mambabatas para gamitin sa kanilang pangampanya, whether ito'y panahon ng kampanya o hindi pa. Ganun ang kinalalabasan. Mas maganda yung 4Ps kasi ito'y data-driven, ito'y may batas, at saka talagang merong pinagagalingan. May listahan na kung saan pinag-aralan, may mga gumagraduate, merong mga papasok. Hindi tulad nung parang napaka-indiscriminate, yung tupad, AKAP, AX, MAIP. Katakot-takot, napakarami na marami ng duplication. So mas maganda yung i-expand na lang natin yung coverage ng 4Ps para masaklaw yung lahat ng iba't ibang klase ng ayuda. Nang sa ganon,
base sa pag-aaral na rin ng gobyerno, DSWD o DOLE, kung ano man yung ahensya na mag-iimplementa rito. Hindi yung pinaparte-parte, 'di ba? Nabanggit nung pagpasa nung sabaykan pa lang na yung 26 billion na dapat wala na. Ni-restore sa BICAM dahil pinagparte-partehan nila 21 billion sa House, 5 billion sa Senate. Paano mangyayari yun? Hindi naman sila implementing agency, ba't nila hinahati-hati? So yun ang talagang sa tingin ko, isa sa malalaking challenges na kakaharapin namin, mga bagong pass. Lalo na ako, kasi talagang pag-uukulan ko ng pansin yung pagbusisi sa national budget. Kasi ang tingin ko sa budget, ito talaga yung lifeline natin eh. Lifeline ng ating ekonomiya. Diyan nakabase lahat eh. Pag walang budget, wala tayong galaw. Wala tayong ekonomiya na nalalago o pagyayamanin. So napaka-importante ng ating national budget. Right. Alamin na rin po namin, Senator, ito pong inyo pong mga priority legislative measures. Kasama po ba ito sa 10 pangunahin pong mga panukalang batas na inyo pong ilalatag sa Senado, Senator? Oo, tama yon. Kasi seniority, hindi ko alam how seniority will be treated. Kasi ang aming tradisyon, yung pinaka-senior, yun yung first 10 na pagpapile. Yung first one, tapos and so forth and so on. Kaya basta sa akin, yung 10 priority measures, may idea na ako kung ano-ano yun. Una na nga yan, yung batas na sumasaklo sa 4Ps. Yung pangalawa, para pagyamanin yung suporta sa mga local government unit. Nasabi ko nung kampanya na pagtutuunan ko ng pansin, yun yung aking tutuparin sa pamamagitan ng mga legislative measures o mga bills na ipapile ko pag bukas ng Senate. Okay. Senator, may follow-up lang ho dito ang ilan sa ating mga listeners. Although nababanggit po ninyo kanina yung tungkol sa impeachment at sabi ninyo evidence-based dapat yung pagtugon dito, pagtrato dito. Is it okay kung magtanong about doon sa posibleng, ano sa tingin ho ninyo yung posibleng magiging leaning ng minority ng Senado kung sakasakali at ng majority ng Senado, if ever? Sa ngayon, mahirap mag-predict kasi bagong pasok uli ako ngayon eh. Hindi ko kabisado yung mga incumbent, lalo na itong mga papasok. Of course, nakasalamuha ko yung kasama ko sa Alyansa team, na yung sa administration slate. More or less kabisado. Pero hindi naman lahat kami nanalo. Nangalahati nga yung pumasok. At nabuwasan pa kami ng 2 dahil naging 10 na lang kami from 12. So hindi ko masyadong kabisado except yung iba na nakasama ko tulad ni sayang nga nanginayang ako kina DILG Secretary Benhur Abalos kasi marami kaming alignments pag nag-uusap kami in between do sa mga habang nagka-campaign. Marami kaming mga pinapanukala noon na parang nagkakasundo yung aming mindset. Ganon din si Senator Tol. Sabi ko nga sila yung 2 sa pinaka-kwalipikado. Sa kasamang palad, hindi naman sila nanalo. So, we have to live with it. And kailangan kapain din itong mga ibang kasamahan kung ano yung mga direksyon nila. May mga nakakausap ako ng mga dati kong kasama na incumbent ngayon na naka-align. Kaya nga sinabi ko, in very general terms, 3 lang naman panuntunan ko Sabi ko, baka magkakasama tayo kung ang Senadong ating ipopursu yung independent. At saka totoong independent, hindi yung nadidiktahan, competent at saka napaka-importante transparent. Hindi pwedeng taguan kasi lalo sa national budget pagka patago-tago yung pa isang gusto kong i-pursue at may mga nakausap ako na gusto ring susugan ito. Kailan yung bicameral conference, kailan may minutes at saka open sa public, open sa media, open sa public. Hindi yung bulungan ng mga insertions at ang nakakaalam lamang halos 3 tao o 4 na tao o 2 tao yung chairpersons ng APRO at saka chairman chairperson ng finance ng Senado. Pangit yung gano'n kasi tinatago natin sa publiko. Kaba ng bayan yan galing sa buwis yan na ibinabayad ng mga kababayan natin. Tapos itatago mo kung paano gagastusin. Napakapangit. Naho kayo under sa nakalipas na impeachment trial, Senator Ping, under kay dating Chief Justice. Ngayon, ang tanong ko is that may ilang mga senador, and I'm not going to name names dito, may ilang mga senador na openly nagsasabi na haharangin itong impeachment. May magiging epekto ho kaya ito doon sa magiging impeachment trial sa kabuuan, Senator? May epekto to sa kanila.
sa kanilang, sa kanilang credibility, sa kanilang pagkatao. Kung sino man yung naghahayag na kung ano yung boto nila this early, hindi pa nakikita ebidensya, diskarte nila yun. Para sa akin, hindi dapat yun. Hindi pa namin alam kung ano yung ebidensya na ipipresenta. Wala pa ngang trial meron ka ng judgment. Parang hindi masyadong responsable para sa isang senator judge o sa isang karaniwang huwes. Saan naman tayo nakakita ng judge na hindi pa nagko-conduct ng trial, meron ng judgment. Parang hindi ka nais-nais, sabihin na natin ganun. So bagaman may politika dito kung sakasakali man, dapat naging impartial pa rin yung pagtingin ng ating mga senador. Anyway, Senator, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Message po ninyo sa mga naghalal and of course din sa mga hindi po pumili din po sa inyo ngayon po at papasok na po ang 20th Congress, Senator. Sa lahat ng mga tumulong, active man o passive, direct man o indirect, maski anong pamamaraan na nakatulong, pinapasalamatan ko lahat. Kasama na yung Bombo Radio at kinukumusta ko na rin ulit si Chairman si Dr. Florete dahil napaka-gracious na host nung nasa Iloilo kami. Dito nga nabuo yung kaya malimit ako'y na-i-interview. Kasi talaga in-offer niya, alam mo, walang gastusan, walang anuman. Basta't sabi niya, magsabit ng media plan at bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makapagpahayag ng inyong mga agenda, legislative agenda. Bukas yung aming istasyon. At maraming salamat sa inyo, Genesis, Ever, sa pagkakataon ngayong umaga. Thank you so much, Senator. Ingat po kayo, Senator. Maraming salamat. Ingat din kayo. Si Senator-elect Panfilo Ping Lacson, isa po sa mga nagbabalik na senador at papasok dito sa 20th Congress.